The Lord bless you. May all request to please stand for the word of the Lord for today. Thank you, visitors. Thank you, brethren. Thank you for coming today. The Lord bless you. I would like to speak today from the word of Joshua, chapter 14, beginning from verse number 6 down to verse 14. I would like to read in the New Living Translation, since I would like to emphasize a particular word in the Bible. In the New Living Translation from Joshua chapter 14, verse number 6 down to 14. The Bible says, a delegation from the tribe of Judah, led by Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, came to Joshua at Gilgal. Caleb said to Joshua, "Remember what the Lord said to Moses, the man of God, about you and me when we were at Kadesh Barnea." Verse 7, I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land of Canaan. And I returned and gave an honest report. But my brothers, verse 8, but my brothers who went with me frightened the people from entering the promised land. For my part, I wholeheartedly followed the Lord my God. Verse 9, so that that day Moses solemnly promised me, the land of Canaan, on which you were just walking, will be grant of land and that of your descendants forever, because you wholeheartedly followed the Lord my God. Now, as you can see, the Lord has kept me alive and well, as He promised for all these 45 years since Moses made this promise, even while Israel wandered in the wilderness. Today, I am 85 years old. I am as strong now as was when Moses sent me on the journey, and I can still travel and fight as well as I could then. So give me the hill country that the Lord promised me. You will remember that as scouts we found the descendants of Anak living there in great, walled towns. But if the Lord is with me, I will drive them out of the land, just as the Lord said. So Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave Hebron to him as his portion of land. Hebron still belongs to the descendants of Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, because he wholeheartedly followed the Lord, the God of Israel. Brethren, this is a testimony. When you follow the Lord wholeheartedly, blessings, it's not just an inherited blessings, it's an award, reward from the Lord. It's not just because God promised, it's because we follow God wholeheartedly. Masarap angkinin sa Diyos ang pagpapala kapag meron kang puhunang katapatan. Kapag tayo ay hindi tapat sa Panginoon, mayroon pa tayong doubt to claim the blessings of God. But today, we are told by the word of the Lord, wholeheartedly follow Him. Today, I would like to speak the word that says, wholehearted. Bow your heads and raise your hands to Jesus. Lord Jesus, we are here today without any doubt in our hearts and in our minds, O Lord. We love you, and we are here, Lord, to serve you. Though we have many flaws and we have many mistakes, Lord, and sins, but our hearts, as you can see, we want to give this wholeheartedly, Jesus. This world, Lord, hallelujah, and all the pressures of this world is pulling us out of being wholeheartedly serving you, Lord.
This precious Lord, hallelujah, of this world and all the wealth of this world is trying to remove us, Lord, from our commitment and our sincerity in serving to you. But today, Jesus, as we hear your words, that you bless Caleb because of the wholehearted kind of service, the sincerity and commitment, hallelujah, that he gave to you. You bless his life. It's not just his life, Lord, but all his descendants. Lahat ng sumunod kay Caleb, Lord, ay pinagpala mo. It is because of what he did. He served you wholeheartedly. Jesus, make this congregation, Lord, understand the word wholeheartedly. In the name of Jesus Christ, I pray. Bless this congregation. In Jesus' name, we want to receive, Lord, your blessings today. In Jesus' name I pray. Amen. And amen. Come on, hallelujah. Let's clap our hands to Jesus. Wholeheartedly, let's praise him. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Just let the Spirit of the Lord move in the place. Hallelujah. And let him move around. Hallelujah. And look for those people with faith. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. You may be seated. God bless you all. Amen. Caleb is 85 years old. But he refused to retire in serving God. Mga kapatid, kalabaw nga lang daw ang tumatanda. Sa kalabaw nga, mga kapatid, mahirap pang makitang siya'y tumanda. But meaning to say that this Caleb, the servant of the Lord, started young. And he ended up old, still faithful to God. He is 85 years old, but he refused to retire in serving God. Following the Lord, brethren, isn't about doing what you want to do or achieving personal goals. It is about doing the things the Lord has planned for you to do, no matter how old or young you are. Ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, ay hindi nakabase sa edad. David was called by the Lord when he is still young. And many in the Bible, mga kapatid, they became kings even they were young. But there are people in the Bible na sila'y matatanda na nung tinawag na ng Panginoon. But it doesn't matter your age, mga kapatid. What matters is, it is about the things that the Lord has planned for you and me to do. May plano ang Diyos. At ang plano ng Diyos, kailangang maganap yon sa pamamagitan mo, regardless of your age. Kaya nga sabi ko nga sa simbahang ito, ang mga matatapat, hallelujah, na lingkod na makikita mo, mga kapatid, usually are the senior citizens. Dahil alam nila, mga kapatid, malapit na ang kanilang biyahe. Kaya sa mga gawain, sa prayer meetings, sa mga Bible study conferences, kahit nahihirapang lumakad, a-attend sila. You know why? Because they know that their time is near. And now, the time is near. And so I face the final curtain. Ang kantahan ng mga senior citizen dito. And Caleb is like this person, mga kapatid, nung binabasa ko ang kanyang buhay, he started to believe the Lord nung inutusan siya ni Moses, mga kapatid, to spy out the land of Canaan. He was 40 years old. I-offset na natin, mga kapatid, yung panahon na bago siya tawagin ni Moses at utusan, bago pa mangyari yon, he is already serving the Lord. Back then. Everybody say amen.
And now he is proclaiming, sabi niya, I am now 85 years old. And now I can see the promise of the Lord. Imagine mga kapatid, 40 years old siya nung tinawag ng Panginoon. After 45 years pa nangyari yung pangako ng Diyos sa kanya. Hello? Kung isang araw nung ikaw ay bata pat na naginip ka, na pagpapalain ka ng Panginoon, o nakarinig ka ng mensaheng pagpapalain ka ng Panginoon, and you still wonder, bakit hindi pa nangyayari yun? Huwag kang mag-alala. Si Caleb nga, 85 years old niya natanggap. At eto pa, yung tinanggap niyang pagpapala sa Diyos, yung tinanggap niyang lugar na mamanahin niya o binigay ng Diyos sa kanya, ay puno pa ng mga Anakites o yung mga higante, mga son of Anak, yung mga higante noong unang panahon. Pero ang sabi niya, kung bibigyan pa ako ng Diyos ng kalakasan, mapapalayas ko yung mga higanting yan sa pangako ng Diyos sa akin. Meaning to say, ipinakita ng Diyos sa kanya na kahit siya'y matanda na, mga kapatid, yung tinanggap niyang pagpapala, mayroon pa rin mga nakahambalang na mga pagsubok sa kabila ng pagpapala na binigay ng Diyos. Pero sabi niya, sa tulong ng Panginoon, hallelujah, palalayasin ko ang lahat ng hadlang na yan dahil pinangako ng Diyos ang pagpapala sa akin. Kaya when you can see now clearly the blessings of the Lord in your life, huwag kang masyadong makampante. There are still enemies, battles, anaks, giants that you are going to face because, hallelujah, that is included in the promise of the Lord. Alam niyo sa atin mga kapatid, pag ang binigay ng Diyos ang pagpapala nang wala ng problema, you don't need God anymore. Pag binigyan ka ng Diyos ng magandang buhay at wala nang anumang uri ng problemang darating sa iyo pagkatapos ng ibigay ng Diyos ang magandang buhay, sasabihin ko sa iyo, 1 linggo pa lamang, you don't want to go to church anymore. You don't want to pray anymore. It seems that you don't need God. Parang hindi mo na kailangan. Bakit? It is because you already received all the goods. Pero hindi yun ang plano ng Panginoon. While Caleb receiving his promise or the promise of the Lord, still there are giants to face off. May mga higante pa rin siyang haharapin. May mga pagsubok pa rin siyang haharapin. Alam niyo kung bakit? Sapagkat gustong ipaalala sa atin ng Diyos that the blessing that we are receiving is coming from Him. And without Him, kung wala ang tulong ng Diyos, hindi natin ito makakamit. Amen. It's easy for you to say na, galing-galing ko talaga. Kaya ako naging engineer. Kaya ako naging architect. Kaya ako naging teacher. Kaya ako naging ganito dahil because of my personal sacrifices and everything. You don't need God anymore pag ganyan ka. Kaya nung ginagawa ng Panginoon sa atin, despite of the blessings that we are receiving, may isang kapatiran sabi, Pastor, kailan ba matatapos ang problema? Sabi ko, sister, pagpatay na tayo. Talaga, Pastor, oo, pero makinig ka, sabi ko. Pag ikaw namatay kay Kristo, pag ikaw ay namatay na naglilingkod kay Kristo, wala ka ng problema. Pero pag ikaw ay namatay na hindi mo kasama si Kristo sa buhay mo, pagdating mo sa impyerno, may problema ka pa rin. Anong gusto niyo, mga kapatid? Yung magandang mamatay na para wala ng problema. Mag-ingat ka. Maghinay-hinay ka. Kung mamamatay ka na rin lang na walang Panginoon, mas lalo kang magkakaroon ng problema sa impyerno, kapatid. Sapagkat doon sa impyerno, kahit gusto mo lang mamatay, hindi ka mamamatay. Sapagkat walang hanggan ang parusa, walang hanggan ang pagngangalit ng ngipin doon na mararanasan ng taong walang pananampalataya kay Kristo. Kaya if I were you, kahit mahirap ang buhay, maging tapat sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng pagsubok na yan ay aalisin ng Diyos kapag tayo ay nandun na sa Kanyang kaharian. All your tears will be wiped out by Jesus.
papahirin ng Diyos ang ating mga luha mula sa ating mga mata. At tayo mamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa kapayapaan at pag-ibig. Pwede ba nating pasalamatan si Jesus, mga kapatid? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. May mga ibang tao, mga kapatid, they started well and ended up weak. Nung umpisa, mga kapatid, masigasig na masigasig. Nung umpisa, in love kay Jesus. Nung umpisa, in love sa gawain. Pastor, gusto ko lang tumira sa simbahan. Pastor, dito na ako, pastor. Gusto kailangan araw-araw may gawain. Masyado siyang na-in-love sa Panginoon and wala pong masama doon. But the problem is, some people, they started well. Maganda ang pagkakaumpisa nila, mga kapatid, but they ended up weak. Habang tumatagal, imbis na lumalakas, humihina ang kanilang pananampalataya. Like King Saul. Si Haring Saul, mga kapatid, when he started his ministry, wow, alam niyo ba? Matangkad, matipuno, para sang si Richard Gomez, mga kapatid. Tall, dark, and handsome. Tayo, mga kapatid, dark lang eh. Dark moon. Talaga to. Wala nga yung handsome eh. Dark lang talaga eh. Asa ka di talaga nakita, mga kapatid eh. But Saul is different. Nung napili siya, mga kapatid, ng mga tao, not God. Nung napili siya ng mga tao, wow, yung lahat ng katangian na makikita mo sa kanya na maging leader o ng isang leader ay nasa kanya. But let me tell you this. There's one thing that I don't want with King Saul. And what is that? He didn't take God seriously. That's why, mga kapatid, this is some sort of reminder to every one of us. Lahat tayo pinili ng Diyos. Lahat tayo inibig ng Panginoon. But don't you ever will not take God seriously. Huwag kang magbibiro sa Diyos. When God called you, He is not joking. When God chose you, He is not giving any prank. Oh, it's a prank, tinawag kita. No, it's a prank. Hindi ganun, mga kapatid, si Lord. When He called you, He is serious. But the problem with King Saul, he took his circumstances seriously, but he didn't take God seriously. Alam niyo ba, umabot sa punto, mga kapatid, na yung circumstansya niya ang mas nananaig kesa doon sa pananampalataya niya sa Diyos. He know his role o his rules also, mga kapatid. Hindi siya pwedeng mag-offer sa Panginoon ng sacrifices because he is a king. And the one who will only offer sacrifices are the prophets of the Lord. Pero ang nangyari, mga kapatid, nung siya'y nasa gitna na ng kagipitan at ang mga tao ay tinutulak siya na gawin ang isang bagay na hindi naman niya trabaho, sinuway niya ang Diyos. He took his circumstances seriously, but he didn't take God seriously. Minsan may ganyan, mga kapatid. Dahil sa pride natin, dahil sa pagiging arrogante natin, at tayo ay natutulak na ng takot, ng pag-aalala, ang nangyayari, we started to care little about the rules, and the responsibility. Minsan hindi natin namamalayan yan, mga kapatid. Kinukompromiso natin yung ating pananampalataya sa kabila ng pride, sa kabila ng kayabangan, sa kabila ng takot at pag-aalala. When the young people, mga kapatid, nakikita natin, lalo sa panahon ngayon, kapag hindi ka sumunod sa trend, maaaring hindi ka nila tanggap, hindi ka tanggap ng sosyudad, hindi ka tanggap ng society. Ikaw ngayon, magkakaroon ka ng, the peer pressure is there. Nandun yung peer pressure.
Para matanggap ka ng marami, kailangan mong sumunod sa ginagawa ng karamihan. And that is compromising your faith. And that's what happened to King Saul. Ang tinitingnan na ni Haring Saul ay yung kanyang sirkumstansya. Hindi niya tinitingnan yung pagiging seryoso niya sa Diyos. Na may tumawag sa kanya, nagbigay ng pagkakataon sa kanya, pero anong ginawa niya? Mas binigyan niya ng pagpapahalaga yung takot na tinutulak sa kanya ng kanyang society. And he compromised. And God hates compromise. Ayaw ng Diyos na ang ating pananampalataya ay nakukompromiso. That's the first thing that I don't want with King Saul. The second thing that I don't want with King Saul, that's why he ended up weak, mga kapatid, because he took himself seriously. Kanina yung circumstances. The second one is himself. He took it seriously, but he didn't take God seriously. Alam nyo nangyari? Hinuli niya si King Agag, yung hari na pinapapatay ng Diyos. Kinapture niya ito. Instead of sundin ang sinasabi ng Diyos na patayin, ang nangyari, binihag niya ito at ginawa niyang medalya ng kanyang pagiging hari. And you know who is King Agag before. He's a mighty king. He is a man of valor. He is a man of war. Kaya ang sino mang makatalo dun sa hari na yun, mga kapatid, sikat. He was the king of Amalekites. And look at now. Read, after all this 1 Samuel, mga kapatid, read your Bible. You can still read, the Amalekites are existing, still existing in the days after the time of King Saul. Anong ibig sabihin nun? Pinabubura na ng Diyos sa kasaysayan ang lahi ni King Agag. Pero anong ginawa nitong ni King Saul, mga kapatid? Ayaw niya. Gusto niyang gawin itong medalya ng kanyang pagiging hari. So what happened? Most of the reason why the Israelites are not having victory, mga kapatid, sa kanilang battle is because of the Amalekites. Alam ng Diyos ahead kung sino magiging problema mo. Kaya pinapadispatch na ng Diyos ngayon dito. Alam ng Diyos na kung hindi mo babaguhin dito, ngayong araw na ito, yung isang ugali mo, alam ng Diyos na yan ang magiging hadlang sa pagpapala mo sa susunod na panahon. That's why God is so serious with King Saul. But King Saul, he's just serious about himself, but he didn't take God seriously. You know, brethren, minsan, sa mababaw na dahilan, nakukompromiso natin ang utos ng Diyos. Sa mababaw na dahilan. Kaya bago mo suwayin ang utos ng Diyos, bago natin suwayin ang utos ng Diyos, mag-isip tayo ng maraming beses, ang aking bang dahilan ay sapat o ang aking bang dahilan ay mababaw? O kinakailangan ko lang, mga kapatid, na gumawa ng, alam nyo ba, yung mga tao pa, mga kapatid, they are even quoting the Bible. They're even quoting the Bible, mga kapatid, to justify their yung bang insensitivity with the Word of God. Minsan inuutos na sa atin, binabasa na, tinuturo na, nagba-Bible study na tayo, napanaginipan mo pa nga eh. Pero sinusuway mo pa rin. Sometimes, we started well, but we ended up weak. Nung una tayong na-convert, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, this is my personal experience as well. Alam kong ganun din kayo. Sa sobrang init natin, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, sobra yung ating katwiran. Talagang napakataas ng standard ng katwiran natin, mga kapatid. Maging ngayong Biblia, mga kapatid, kapag binibit-bit mo ng pag-ganon-ganon lang, sabihin sa iyo ng mga matataas ang standard, ang mga baguhan at mga medyo mainit-init pa, sabi, huwag mong ganyan nilang salita ng Diyos, kabastusan yan. Dapat ang hawak mo ganon. At hindi. Ibang klase. Grabe, mga kapatid. This is because they started well. Pero habang tumatagal, mga kapatid,
Marami ng kompromisong ginagawa. They don't even bring their Bibles. May dala ba kayong Biblia? Taas nga yung mga Bible, yung mga kapatid. Salamat sa mga iilan. May TV naman, pastor eh. May cellphone naman. Praise God. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Na meron tayong ganyang teknolohiya para mapabilis yung ating pag-absorb ng salita ng Panginoon. But alam niyo mga kapatid, wala pong tatalo sa salita ng Panginoon. Minsan sa mga Biblia natin, sa mga iPad natin, mga kapatid, hindi ba, sa mga cellphones pala natin, rather, sa iPad, sa laptop, mayroon pang mga distractions. But why don't you try to read the Word of God through your physical Bible? Walang tutunog na notification dyan. Walang biglang lalabas na may message ka sa Messenger o sa anuman, sa Shopee, gano'n. Sa Lazada, walang lalabas doon. Alam niyo mga kapatid, because that's one of the sign that you are taking God seriously. So hindi naman ako mahigpit, pero if sa bahay ninyo may mga Biblia kayo, instead of reading your Bible in your laptop, in your cellphones, why don't you read the Word of God through your physical Bible? Everybody say amen. Walang kapantay yun mga kapatid. At mayroong kakaibang focus na ibibigay sa atin. The very point is this, we don't want to end it up weak. Ayaw natin na bandang huli ang ating pananampalataya ay mahina na. Diba? Sa umpisa, dito sa harapan, pag nagpupuri, talagang lumalapit pa sa harapan, parang yung youth camp lang, no? Talagang kahit na nasa taas, bababa, pupunta sa harapan. Kasi talagang focus sila sa pagpupuri, mga kapatid. Pagdating sa simbahan, hindi na ginagawa yun. Andun na lang sa bandang gitna, o sa unahan, pag ganon-ganon. Sa bandang gitna, sa bandang sumunod, nasa bandang likuran na, ganon-ganon. Sunod, nasa pintuan na, bye-bye, pastor. May lakad ako, pastor eh. Bye. Kasi nakauwi na siya, mga kapatid. Saan ka punta? Iihi ako. Saan ka iihi? Sa bahay. Hallelujah. But Caleb is different. Because the word wholehearted means showing complete sincerity and commitment. Showing complete sincerity and commitment. That's why in Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 5, we are commanded. In the New Living Translation, it says, "Listen, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone." Verse 5, "And you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength." Matthew chapter 22, verse 37 up to 38, again, in the New Living Translation, it says, Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment." Brethren, these are the word that tells us that we should serve the Lord wholeheartedly, not half-hearted, mga kapatid. We should serve God wholly. Buo, mga kapatid. Caleb was blessed because he followed God without any reservation. He followed God with complete sincerity and commitment to God. Walang halo, mga kapatid, na pagbibiro, walang halong pag-aalinlangan, pinaglingkuran niya ang kanyang Panginoon. He received an allotment of lot on the basis of faithfulness. Listen, he received his blessing on the basis of faithfulness. Tinanggap niya yung pagpapala dahil sa kanyang katapatan. It's not because of inheritance. Alam niyo, mga kapatid, minsan sa inheritance, yes, parang nakukompromise pa nga ng konti. Let me just clarify this, mga kapatid. Kung ako bilang tatay, ako'y mag-iiwan ng pamana sa aking mga anak, regardless of faithful they are o hindi, mga kapatid, pag ang pamana, mga kapatid, maging ang ating estado ay nagsasabi, it should be equally divided.
Regardless of faithful sa iyo yung anak mo, regardless kung nagmamano sa iyo yung anak mo, regardless o pasaway sa iyo yung anak mo o hindi, mga kapatid, in the basis of inheritance, maging ang ating estado ay naglalagay ng standard of fairness. Yan yung problema sa inheritance. But kung ang pagbabasihan ay faithfulness, brethren, Caleb received his reward, allotment of lot, on the basis of faithfulness. Sapagkat in Revelations chapter 2, mga kapatid, verse number 10, in the New Living Translation, again it says, "Don't be afraid of what you are about to suffer. The devil will throw some of you into prison to test you. You will suffer for 10 days. Look at this. But if you remain faithful, even when facing death, I will give you the crown of life." Crown of life, mga kapatid, is in the basis of faithfulness. Ako naman anya, i-baptize in the name of Jesus Christ. I receive the Holy Ghost naman anya, Pastor. Hallelujah. Okay lang, Pastor, na makapasok sa langit. Hallelujah. Kahit wala yung mga crown na yan, basta makapasok lang sa langit. Well, look at this verse. If you remain faithful. May requirement, mga kapatid. If you maintain yourself faithful, you will receive the crown of life. Mga kapatid, crown of life is on the basis of faithfulness. Everybody say amen. It's not just an inheritance. May basis siya. May requirements siya. And that is faithfulness. And this is what happening, mga kapatid, with Caleb. Nung binasa ko, mga kapatid, sa King James Version, yung word na wholeheartedly doon sa New Living Translation, it says in the King James, wholly. It sa kanyang King James, sa kanyang Hebrew word, ang pronunciation ay molo. Sa iba naman mole. Pero yun ay spell as M-A-L-E. Male o mali. Ang lalaki talaga palaging mali yan eh. Mole. Which means, ang ibig sabihin niyan, satisfy or fullness. He served the Lord not just with fullness, but Caleb satisfy God. Amen. Ang ganda nun, mga kapatid. Sinatisfy ni Caleb ang Diyos. Paano ba masatisfy si Lord? Ano bang satisfaction ni Lord? Hello? Amen. Ano bang satisfaction ng Diyos, mga kapatid? Faithfulness. When Abraham was commanded to offer his son Isaac, mga kapatid, sinabi ng Diyos, tama na, Abraham! Satisfied na ako. Pero hindi masasatisfy ang Panginoon nung panahon ni Abraham kung hindi dinala ni Abraham ang anak niya doon sa bundok. Wala pang kibo si Lord doon eh. Sabi niya, okay yan. Lahat naman kayang gawin yan eh. Kapag sinabing, sister, anak, dali mo yung anak mo doon sa ihandog mo. Wala namang problema, babiyahe lang naman kayo eh. Kayang gawin ang lahat yan. At nung nandun na, mga kapatid, akma ng papatayin ni Abraham ang kanyang anak, bilang pagsunod sa utos ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, iba na to ibang level to Kaya niyang pumatay para sa Diyos. Ibang level to. Kaya nung akma niya ng sasaksakin, sabi ng Panginoon, satisfied na ako. Nakita ko na ngayon na ikaw ay totoong faithful. That's why Abraham became the father of faith. He's the father of faithful. Sa kanya bumabase lahat pagdating sa pananampalataya. Pag pinag-uusapan natin ng pananampalataya, ang reference natin sino? Si Abraham.
Siya kasi yung unang tao na nagpakita kung paano niya masasatisfy si Lord. Ibig mong sabihin, Pastor, pumatay din kami. Hindi. Ang hina mo naman. Ang hina mo naman. Yan ang nakukuha ng PhD mo eh. Masyado ka ng pilosopo. Hindi po yun, mga kapatid. Meaning to say that wholeheartedly, walang doubt, walang pag-aalinlangan, walang pagdadalawang isip, kung anong sinabi ng Diyos, ginagawa mo, yun na makapagsasatisfy sa Diyos na buhay. Amen! Simpleng ganun lang, mga kapatid. Kaya when you take God seriously, naku mga kapatid, kapag ang Diyos sineryoso mo, seseryosohin ka. May iba dyan sineseryoso, pero hindi naman siya seryoso. Di ba? Diyan kayo magaling. Oo. Pag ganyan, buhay na buhay, mga kapatid. But this is what the Word is telling us, mga kapatid. Kapag tayo naglilingkod sa Panginoon wholeheartedly, kapag ibinibigay natin sa Diyos ang lahat ng ating commitment, mga kapatid, mapapansin mo ang Diyos din, hallelujah, hindi rin siya titigil na iparamdam sa iyo na siya'y nangdihan, mga kapatid, na siya'y palaging nasa iyo at palaging handang tumugon sa kahilingan ng isang taong may pananampalataya. Everybody say amen. That's why God commented Caleb in Numbers chapter 14. Salamat, Brad. Para magiinuman tayo dito, Brad. dito Brad, sa baba. Salamat, Brother June. God commended Caleb. Alam niyo ba, in the Bible, read your Bible, mga kapatid, Jesus, or God Himself, in the Old Testament, He commended Caleb. Siya lang yung nakita ko, mga kapatid, na isa sa mga kinomend ng Panginoon. Tingnan niyo, mga kapatid, sa Numbers chapter 14, verse 24. Sa King James Version, it says, "My servant Caleb," sabi ng Panginoon, "My servant Caleb, because he had another spirit with him, and hath followed me fully, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed, mga anak niya na yan, descendants niya na yan, his seed shall possess it." Nakuha niyo ibig sabihin? Merong kakaibang espiritu si Caleb. Ang mismong nagsabi, mga kapatid, ay Diyos. Nakita ng Diyos kay Caleb ang kakaibang espiritu. Hindi masamang espiritu, mga kapatid. Ang nakita ng Panginoon kay Caleb ay kakaibang ugali. Sinabi niya, because he had another spirit with him. Alam niyo another spirit na yon? The spirit of commitment, the spirit of obedience, mga kapatid, the spirit of humility, the spirit of faithfulness. Kailangan natin yung ganong klaseng espiritu para tayo makomend ng Panginoon. Tingnan yung ginawa ng Panginoon kay Job. Nung nakikipag-usap ang Panginoon sa demonyo kay Lucifer, sabi gano'n, "Nakita mo ba ang aking anak na si Job? Siya'y tapat na naglilingkod sa akin." Look at that. Who gave the testimony? It is God. Ang Diyos ang nagbibigay ng testimonya sa iyo. Ang Diyos ang nagsasabi, ang nag-justify. Alam kong maraming pagkakamalihan, pero tapat yung anak ko na yan. Alam kong maraming pagkukulay, pero tapat yung anak ko na yan. It is God, it is being who justified us. God is justifying our faith. God is not man. Kaya huwag kayong humingi ng approval sa tao. Kung ayaw sa inyo, di wag. Simple as that. Kung ayaw sa iyo, di wag. Bakit? Di naman ikaw ang Diyos ko eh. Basta ako, approve ako ng Diyos. Hello? Ano ngayon kung ayaw ka nilang gawing kaibigan? So what? Hindi lang naman sila ang tao sa mundo. Hello?
kung hindi ka approve ng mga kaibigan mo, o even your relatives, kung hindi ka nila approve, it's okay. Hindi sila ang Diyos mo, mga kapatid. It is God. Kaya nga, mga kapatid, yung babae, mga kapatid, na nangangalo niya, babatuhin siya ng mga tao. Sinusumbong siya kay Kristo. O, tinan nyo, guro, o yan o, nahuli namin sa akto. Dapat, sabi sa Old Testament, papatayin yan, babatuhin yan. Legit yun. Alam ni Jesus na legit yun. Kumontra ba si Jesus? Di ba hindi? Kasi alam ni Jesus, legit yun. Eye for an eye. Mata sa mata, ngipin sa ngipin noong unang panahon. Pag nagkasala ka, batuhin ka. Naalala niyo si ano? Sino? Hindi, si ano, isa pa. Sa Old Testament. Sa Land of Ai. Di ba? O, di nyo naalala, di ba? Tagal na kasi yun eh. Tumatanda na ako, mga kapatid. Sino ba yun? Hindi si Enrile yun. Ako talaga kayo. Panahon pa ng dinosaur yun eh. When people sin, they are legally parang allowed by the law to throw stones to those people. Pero sabi ni Kristo, ganun ba? Sumulat lang siya. Ano kayo sinulat niya? Dear. Walang ganun. Basta sumulat lang siya. So sinabi niya lang, ang sino mang walang kasalanan, ang siyang unang humusga dito sa pamamagitan ng pagbato. And then suddenly everyone was quiet. Iniwan nila yung mga bato nila. Then the woman is waiting. Merong isa talagang babato dyan, pero sabi ng Panginoon, the word of God, the voice of the Lord is so authoritative. Ang sino mang walang kasalanan, ang siyang unang bumato sa babaeng ito. And then God is silent na. Wala na siyang sinabi. He wrote something, ang ginawa niya. And then suddenly, wala na. Sabi ni Jesus, babae, nasa na yung gustong bumato sa'yo? Wala na po sila, Lord. Umalis na sila. Sabi niya, sige, humayo ka. Maging ako man, ay hindi kita hinuhusgahan. Look at this, brethren. Look at this. Listen. What matters most is the approval of God. Sabi niya, maging ako, I will not judge you. He's God. He always puts consideration to those He love. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. That's why there is forgiveness. Because that is, pag mababaw-babaw, consideration. But in the language of God, that's forgiveness. That's grace of God. Kaya sabi niya, maging ako, I will not judge you. Meaning, Lord, you still love me? Meaning, Lord, you consider me, you approve? Yes! That's why don't seek for the approval of man. Only God. Only God. Pag napupuspos ka ng Espiritu Santo, alam niyo mga kapatid, some of the people, especially Christians, pag nagkakaroon na ng problema sa buhay, pag nagkakaroon ng pagkakamali, hindi magsisimba. Magmumukmuk sa bahay. Magmumukmuk sa kasama mga kaibigan. Magpapariwara mga kapatid, magre-rebelde. Bakit? Iniisip nila, hindi na sila tanggap ng Diyos. Bakit nagkasala sila? Maling-mali, mga kapatid. Why don't you try? Sa kabila ng marami mong pagkukulang, magpunta ka sa simbahan. Manguna ka sa pagpupuri. Pansinin mo maya mapupuspos ka. Anong ibig sabihin nun? God is approving you despite of your mistakes, despite of your sins. God is approving you. I know for a fact that the Spirit of God will not come to those who are sinners, mga kapatid. Hindi papasok ang Espiritu ng Diyos sa taong makasalanan.
Pero kapag pumapasok ang Espiritu ng Diyos sa isang taong makasalanan, ibig sabihin yung taong yun, nagsisisi ng kanyang kasalanan. You cannot fool God. You cannot even judge your kapwa ang mga kapatid. Ay, taong to talaga. So, sobrang dami ng kasalanan ginawa niyan. Ako, pati demonyo, aayawan siya eh. Tindi naman yun. Demonyo umayaw sa'yo. Sobrang tindi ng kasalanan mo. Kasi daw, baka daw may pumalit sa kanya kaysa tanas sa impyerno. Sobrang sama. Palitan pa ako niyan, sabi ni Lucifer. Hindi ka welcome sa impyerno, palitan mo pa ako dito eh. So, hindi mga kapatid. Pero when you repent of your sins, kahit gano'ng kabigat yan, kahit gano'ng karami yan, when you start to ask forgiveness, when you start reminiscing or remembering the goodness of God in your life, when you start to accept God and forget all your toils and all your flaws, mga kapatid, and you accept God, pansinin mo mga kapatid, mapupuspos ka ng Espiritu Santo. At pag napupuspos ka ng Espiritu Santo, sabihin mo sa sarili mo, tinanggap ako ng Diyos. Kahit ako'y maraming pagkukulang, inapprove ako ng Diyos. Kahit marami akong pagkakamali. Amen. Okay, the church is a place of what? Unaccepted people. Lahat naman tayo mga kapatid eh. May history tayo na hindi tayo tanggap eh. But God draw us all, mga kapatid, pinagsama-sama tayo into one place. And God gave the message, I approve you all. Mangangalo niya ka, I approve you. Mamamatay tao ka, don't worry, I approve you. Sinungaling ka, dagnanakaw ka, I approve you. Because every people in this world are sinners. But thank you, Jesus, for the approval that He gave. After we repent of our sins, He approved us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sabi ng iba, paano mo nalaman, Pastor, na approve ka? Again, the Spirit will not come if you're not approved. Hello? Isang bagay na hindi paniwalaan ng marami. Marami nagtuturo ng salita ng Panginoon on the basis of what they can see and what they can judge people. Pero hindi ganun ang Panginoon, mga kapatid. Beyond the mind of people, beyond the knowledge of the people, merong Diyos na mas nangunguna. You don't even know yung tao, mga kapatid, na we can easily judge, sasabihin natin, hindi naman nakatanggap ng Holy Spirit yan eh. Namatay siya kahapon eh. Siguro hindi siya ligtas, Pastor. Who are you to tell me na hindi ligtas yung tao? Are you God? Friend ba kayo ni Lord? Close kayo? Binulong sa'yo? Hindi ligtas yan. Kayo na. Uncle mo si Jesus. Kaya yung kanta mo, Uncle Jesus, with all glory, power, and praise. Yung unto Jesus na, yung Uncle Jesus niya. Tiyuhin niya si Jesus. Hindi niya pa. Pwede ba natin palakpakan si Lord, mga kapatid? Uncle niya si Jesus. No. Caleb was so faithful. Despite na maraming influencers sa kanyang kapaligiran, mga kapatid, pati mga kasama niya na nag-spy sa land of Canaan, mga kapatid, they're not really believing that God is giving them the place of Canaan. Sa verse number 8, mga kapatid, mapapansin niyo, mga kapatid, sa verse number 8, sa binasa natin kanina, it says here that, but my brothers who went with me frightened the people from entering the promised land. Tingnan niyo ha, yung kasama mo sa paglilingkod sa Diyos, yun pa ang reason ng hurdle o ng blockage o ng yung doubt para sa marami mong kapatid. Kaya hindi lahat ng kapatid ay kapatid. Ano ba yan? Kapatid sa labas pala yung iba. Hindi lahat ng kapatid ay dapat mong pakinggan. Anong sabi ng 10 kapatid? Naku, lalaki nila.
Caleb, huwag tayo dyan. Ang lalaki. Mga 6-footer yan. Mga malalakas manuntok yan. Naku, punong-puno sila ng ang lalakas ng sundalo. Hindi natin kaya yan. Sabi yan ng 10 mong kapatid. Pero sabi dito sa verse number 8, sabi dito ni Caleb, for my part, pero sa akin, ganang sa akin, I wholeheartedly followed the Lord my God. I will not follow the voice of my brethren. I will not follow the voice of somebody. I will not follow the influence of the world. I don't follow the group of people na kahit na mahal ko sila, na kahit parang sila na yung buhay ko, but I will not follow their voice. I will follow the Lord wholeheartedly. Ang puso ko nasa Diyos, ang isip ko nasa Diyos, ang aking buhay nasa Diyos. Wala sa kanila. I don't need their approval. I don't need their approval. Bahala ka. That's why when they faced Moses, sila lang dalawa, Joshua and Caleb, is the one fighting for the promise of God. Because these two people, they gave their heart wholeheartedly. They gave their service to the Lord wholeheartedly. Everybody say amen. That's why when you serve God, despite of the influence of the brothers or sisters or the brethren, don't follow their voice. Pag sinabi kasing wholehearted service to the Lord, it means serving despite of unbelief. Serving despite of unrest. Alam niyo mga kapatid, ng panahon na yan, si Joshua, tsaka si Caleb, hindi naman restful yung kanilang service eh. Hindi sa panahon na kapayapaan sila tinawag ng Diyos. Alam niyo ba nung sila tinawag ng Panginoon sa gitna ng puro gera, puro problema, puro pagsubok mga kapatid. Tayo din, tinawag tayo ng kailan ka ba tinawag ng Panginoon? Nung panahon na ikaw ay relax na relax sa buhay? Yung chill-chill ka lang, dahil pera, nagbabakasyon sa Boracay, di ba, namimili ng mga bag na mga Louis Vuitton, mga ganyan, mga, di ba? Yung kumot mo, Louis Vuitton din, di ba? Toothbrush mo, yung Louis Vuitton, di ba? Lahat mo, pati yung napkin mo, yung Louis Vuitton. Intindi mo. Ibang panahon na ikaw ay chill na chill sa buhay, tinawag ka ng Lord. Nung panahon na nasa gitna ka ng matinding pagsubok, doon ka nakaisip magsimba. Nung panahon na ikaw ay broken-hearted, saka ka nagpunta sa church. Nung panahon ng walang-wala kang pera, hirap na hirap sa buhay, na yung pamilya mo, isang kahig, isang tuka, kaya ka nakapunta sa simbahan. Yung panahon na bagabag yung puso mo, hindi mo alam ang direksyon mo, kaya ka napunta sa Lord. Yun yung panahon ng gera. Yun yung panahon na katulad ng panahon ni Caleb, mga kapatid, nung tinawag sila ng Panginoon sa panahon nang sila ay nasa kabagagbagan. While we were yet sinners, Christ died for us. Hindi hinintay ng Diyos na hindi ka maging sinner. Hindi hinintay ng Diyos na ikaw ay nasa kapayapaan. Ang panahon na dumating si Kristo sa lupa ay yung panahon na ang mga tao ay nagtatampisaw sa kasalanan, mga kapatid. Yung panahon na ang tao ay nagugulamihanan. Pero nung dumating si Kristo, sabi niya, trouble not! Fear not! Kasi alam ni Kristo, may takot, may trouble sa mundo. Alam niya, may takot ka, may pag-aalala ka, may trouble ka sa buhay mo. That's why when Jesus came to you, ano nangyari sa buhay mo? You have rest. Come to me, all that labor and heavy laden, I will give you rest. Kaya tayo nagkaroon ng kapayapaan sa Panginoon. Salamat. Pwede ba natin palakpakan si Jesus, mga kapatid? Kaya, we should expect battles, mga kapatid. Sa mga matatagal ng Kristiyano dito, na para bang naiinip na kayo. Ano ba niyan, Pastor? Problema, magmula noon hanggang ngayon may problema pa rin. Mula noon, ngayon at pagpakailanman. Parang si Charo Santos. Charo Santos ba yun? Maalaala pala yun. May chanko pala.
Nung in-interview ako ni Mel Chanco, nagdadab sila doon. Yung conclusion. Ay ko, may conclusion na, hindi pa ako na-interview. Di ba, meron yung conclusion sa dulo, di ba? Na-edit pala yun. Titingnan ko, may conclusion na sila. Hindi pa ako na-interview. Ganun pala, no? Pag pinapanood natin istorya, parang, ganun, pagkakasunod-sunod. Pero sa totoong buhay, hindi po. Yung tinitingnan tayo ng maraming tao, mga kapatid, na ang buhay mo, parang ba't ang ayos-ayos ng buhay niya? In order talaga, straight na straight siya, oh. Pero hindi niya alam. Bawat parte ng buhay mo magulo. Inaayos lang ni Lord. Ang nakikita ng tao, yung naayos na. Ang nakita ng tao, yung na-edit na ng Diyos. Pero yung panahon na ikaw ay nasa tindi ng pagsubok, nako, itsura mo. Talaga naman. Hindi maipinta yung tsura natin, mga kapatid, yung panahon na tayo ay sobrang dami ng problema. Nako, para tayo alam yung bakulaw, mga kapatid, na hindi, yung, di ba, yung, ano ba tawag doon, yung ape, yung, di ba, pag naglakad, paano ba maglakad ang ape? Try ko, Kasi sabi ni Charles Darwin, mga kapatid, galing daw tayo sa unggoy, eh. Kung maglakad, nung panahon na ikaw ay hindi pa Kristiyano, nung panahon, mga kapatid, na tayo tinawag, paano ka maglakad sa buhay? Ang bigat-bigat ng buhay mo. Pero ngayon, iba ng tingin ng tao sa'yo. Tao ka na, hindi ka na unggoy, mga kapatid. Wala na yung kabigatan. Diretso na yung paglakad. Taas loob pa maglakad, mga kapatid. May pakembot-kembot pa. Alam nyo kung bakit? Hindi nila nakikita yung lumang buhay mo na paano inayos ng Diyos. Ang nakikita na nila yung inayos ng Panginoon. Pero yung panahon na naghihirap ka, yung panahon na ikaw ay nasa gitna ng problema, yung panahon na ikaw umiiyak sa pananampalataya, hindi nila nakikita yon. Pero nakikita nila ngayon yung pagpapala ng Diyos. Woo! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Yung panahon na wala kang trabaho, hallelujah, hindi nila nakikita yon. Pero na magkatrabaho, bless si sister, ang ganda ng trabaho niya. Hindi mo alam kung ilang balding luha ang iniyak niyan. Ilang Bible study na tinan niyan. Ilang prayer and fasting na inatinan niyan. Ngayon, pinagpapala na inggit ng marami. Hindi na rin nag-BBS. Hindi na rin, wala na rin prayer meeting. Huwag kayo mag-alala, hindi ako natatakot sa ganyan. Babalik ka rin. Alam nyo yon? Babalik ka rin, mga kapatid. Kahit gaano katagumpay ang buhay mo ngayon at kinalimutan mo si Kristo, tandaan mo ito, sino ka man, babalik ka rin. Ibabalik ka talaga ng Panginoon. Kaya tuwing tayo tumatanggap ng pagpapala, be careful. Because if not, you will be ended up weak again. Kaya alam nyo, hinaluan ng Diyos ng spices of troubles and blessings. Amen. Hinaluan ng Diyos. Wala talagang, there's no such person in the world. Quote me with this kung mali ako. Pero there's no person in the world that with a trouble-free life. Wala pong taong ganyan. Job chapter 14 verse 1. Kapag tayo pinanganak, a man born of a woman is full of trouble. Ano? How frail is humanity, how short is life, how full of trouble. Sa King James, sister. Man that is born of a woman is a few days and full of trouble. Now, sabihin mo sa akin, hindi ko yan pag hindi ka pinanganak ng babae. Kung hindi ka lumabas sa babae, hindi ka pinanganak ng babae, hindi ka kasali dyan sa word na yan. Pero wala naman sigurong tuksuhan lang yung putok sa buho, pero may pinanggalingan yan. Everybody say amen. So we are full of troubles. There's a mixture of blessing and trouble in the life of man. Alam niyo kung bakit?
Because God's aim is for us to have faith. Magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Maniwala sa Kanya. Sumunod sa Kanya. So we should expect battles every time. We are not yet in Canaan. Wala pa tayo dun sa Canaan eh. You still have battles, mga kapatid. Tsaka alamin natin kung sinong kaaway natin. Kung sino-sino yung kinaaway mo, kakampi mo naman pala. Pati kapatid mo kaaway mo. Bagamat dito, mga kapatid, hindi naman nila inaway yung kapatid nila. But it imposed that they are the enemies of their faith. Pero sabi dito, mga kapatid, we are not battling against flesh and blood, but rulers, authorities, powers of this dark world against spiritual forces of evil. Yan yung kalaban natin. Kaya kung may taong hindi katanggap-tanggap sa iyo ang prinsipyo niya, huwag mong kamuhian yung tao. Kamuhian mo yung espiritong nakasakay dun sa tao. You can still pray for the person. Kaya mo pa rin ibigin yung tao, mga kapatid. Hello? Alam niyo ba, mga kapatid, when we talk about love, everybody say love. Lahat ng in love, magsabing amen. Konti lang, nahiya pa yung iba, mga kapatid. Hindi na, wala na. Brother Joel, nawala na yung pag-ibig ng jowa mo. Wala na, medyo nag-subside na. Sabi ko sa inyo, sa una lang yan eh. Kakaiba yung tawa ni Brother Jun eh. Para may kakaibang espiritu na nga. Alam niyo yung pag-ibig, mga kapatid. Kung ang doubt is contagious, ang love is contagious din. Alam niyo ba, mga kapatid, when we talk about love, I learned this, mga kapatid, in my reading. The word LOVE is something that we should always remember. When we talk to people, always use love. Always with love. What is love? Use the word L. The first letter L. Listen. When you listen to people, mga kapatid, you will give respect. You will accept the person. You will be gracious to the person because of listening. Kaya binigyan tayo ng dalawang tenga eh. Para ano? Para hindi lang isa yung ipandinig mo, kundi dalawa. Ibig sabihin, attention. Give your attention. Pasok dito, labas sa kabila. Yun eh. Para pagpasok, kasi kung isa lang, pastor, pagpasok, walang lalabasan na. No, hindi yun. Talaga kayo, puro kayo pilosopuhan sa buhay. Always love the people, mga kapatid. Listen to them. Kasi pag nakikinig ka sa kanila, you are giving them respect. You are honoring them, accepting them, and you are so gracious to them. Vice versa, ganun din yun. Second is O. Ano yun? Overlook. I-overlook nyo yung mga flaws ng tao. Kaya kahit gano'ng kasama yung tao sa iyo, kahit na inisnab ka, kahit ang tagal niya lang, parang tinarayang ka, basta may kasalanan yung tao sa iyo, if you want to communicate with love, letter O, overlook. I-overlook mo yung ginawa niya sa iyo. Yung flaws niya, everybody has flaws. Lahat tayo may masamang ugali. Pag nakikipag-usap sa iyo yung tao, huwag mong isipin yung kanyang negative. I-overlook mo yon. Letter V, value. Give value to the people. Because when you give value, mga kapatid, it affects the way you think about the person, the way you judge the person, kung ginajudge mo man siya, the way you, yung perspective mo sa tao, yung gift of discernment mo sa tao. Naaapektuhan yan kapag binabalyo mo yung tao. And the last letter is E, express. Love is expressive. Demonstrative ang love. It's a verb. It's an action word. So when you love people, you express that. You express to the people na love mo siya. By means of listening, overlooking his flaws, valuing the person, then express mo yung love sa kanya. Amen.
Amen. Natutunan ko yan in my readings. Sabi ko, nga, ang ganda nito ah. Sabi ko, hindi natin napapansin. Love mo ba ako? Love kita. Pero totoo lang yan. Mukha kang ano. Hindi natin na-overlook. Kaya hindi talaga totoong love. Tingnan niyo mga kapatid, yung for God so loved the world. I-apply niyo yung love na yun, sinabi ko kanina. God listens to our prayers. Sino ka para pakinggan ng Diyos? Makasalanan natin eh. Napakarunimin natin sa harapan niya. Pero God listens to our prayers. God overlooks all our sins. Kahapon nagkasala ka, ngayon nagpray ka, sinagot ka ng Diyos. Hindi na alala ni Lord yung kasalanan ko kahapon. Alam niya yun. Pero in-overlook niya yun eh. Because of love. And He values us. He respects us. Kaya iba ang tingin sa atin ng Panginoon because of the value of soul. Grabe mga kapatid, di ba sabi niya, laksa-laksang anghel ang nagpupuri sa langit, nagkakagalak dahil sa isang makasalanan taong nagsisisi ng kanyang kasalanan. Look at that. Tingnan niyo yung value ng Panginoon sa isang soul. And what's the expression of love? Jesus died on the cross. Look at that love, mga kapatid. Kung parehas na pag-ibig, ibibigay natin sa ibang mga kapatid. Though our brethren, mga kapatid, sometimes our brethren are surrounded with doubt. Kasama pa natin minsan sa simbahan yan. Sa kasama pa, kapatid mo pa yan sa Panginoon. Those surrounds you, minsan mga negative pa yan sila mga kapatid. Di ba yung 10 espiya, they doubted? Nakakahawa yan. Mag-ingat po kayo mga kapatid. Kaya pag sa pulpito, kayo ay magte-testimony, magtuturo, don't speak doubt. Please, wag. Speak love. Kahit anong pagkakataon, leader ka man, o anyayahan ka magsalita sa likod ng pulpito, o ikaw ay nag-preach sa inyong simbahan, sa ibang simbahan, pinag-testimony ka, huwag niyong gamitin ng pulpit para manakot at para mag-cast ng doubt. Mga kapatid, no yan. Dito sa simbahan, mga kapatid, tinuturoan tayo ng tama. When you stand behind the pulpit, if you are not the pastor, please don't, ang tawag doon? Huwag kang mamalo dito. Amen. Gusto mo ba, sister, punta ako sa bahay mo, paluin ko si Ruth. Hindi ko naman anak yun. Papasok ka bigla, ikaw ha? Ikaw, aba, baka itakin niyo ako doon, mga kapatid. Habulin niyo ako ng itak. Ang namamalo yung tatay, yung magulang. Kung hindi ka naman magulang, huwag kang mamalo. At saka hindi mo bahay yun. Are you out of your mind? Diba? Pag sa pulpito tayo, kahit saan pulpito yan mga kapatid, huwag kayong mag-cast ng doubt at ng hurt sa tao. Always love, speak love. When the preacher preach the word of God, and there is a word of pain, a word that chastise people, so be it. It's the preacher. Hindi tayo. Hindi kung sino-sino dito mga kapatid. Later on, you will understand in the Bible, mga kapatid, that the responsibility and accountability is with the pastor, not with the members. Kaya tingin mga kapatid, pag tayo mo dito, magsasabi ng doubt, may natisod, umalis. Ikaw ba, aakayin mo yung natisod? Hindi. Sino mang problema? Si pastor. Susuyuin. Sis, bumalik ka na. Kasi pastor yung sister na yan, sumusobra yan Kung ano namang sinasabi, natitisod ako Ay, wala tayong magagawa doon. Kaya mga kapatid, when you stand behind the pulpit, listen to the voice of God. Not use your own voice. Huwag niyong gamitin yung sarili niyong parang kagustuhan. This is the pulpit of the Lord. This is sacred in the sight of God. Can we clap our hands to the Lord, mga kapatid? Diba? Even these people are so with doubt, mga kapatid. But Caleb recalls it. Inalala ni Caleb yung pangako ng Panginoon. Alam niyo, pag tayo ay nasa doubt o unbelief, mga kapatid, it shortens our memory of our faith, mga kapatid. It shortens our memory. Kapag ikaw doubt, mga kapatid, sige nga, pag may sinabing, bukas, pagpapalain ka. Talaga? Tagal-tagal ko na naghihintay niyan, pastor
Minsan mga kapatid, kahit na dineclare na siya ng prophet, kahit dineclare na ng pastor, at pinag-pray na yan, minsan, pag ang unbelief talaga ay pumasok sa atin, ang doubt pumasok sa atin, it shortens our memory. Nakalimutan mo, nung panahon na ikaw ay nagkasakit, nag-pray ka, pinagaling ka. Nung panahon na wala kang provision, dumating yung provision. Nakakalimutan mo yung kapag ang doubt ay dumarating, it shortens your memory. Lumiliit yung iyong isipan, hindi mo na naaalala yung kabutihan ni Lord. Hello? Kaya pag mayroong salita ng Diyos sinabi sa iyo at tinanggap mo, at promise ng Diyos yun, ang unang-una mong gawin, balikan mo yung dating ginawa ni Lord sa iyo para mas lumawak yung pananampalataya mo. Everybody say amen. Kaya sinabi ng bata, tay, bigyan mo ako ng bike. Di ba, kinikwento ko sa inyo. Tay, bilhin mo ako ng bisikleta. Sige anak, bukas bibili kita. Pero that is out of para lang may masabi yung tatay. Lumabas yung bata, nagsabi sa mga kaibigan, nagkwento sa mga kakilala, sinabi, yay, bukas may bike na ako. But where's the bike? Pero bakit siya naniwala sa sinabi ng tatay niya? Sapagat alam niya na ang tatay niya is a great provider ng buhay nila. Binabalikan ng bata, yon yung memory niya. Yung tatay ko nagtatrabaho para makabili ng pagkain. Yung tatay ko, yung nanay ko, ginagawa lahat ito. Kaya pag may sinasabi si nanay at si tatay, pinaniniwalaan ng anak. Because it does not shorten their memories. But if you recall your faith, mga kapatid, si Caleb, ni-recall nila yung faith nila, yung promise ng Panginoon. Sabi niya, nangako ang Diyos. Hallelujah. Pinangako ng Diyos ito. Kaya ikaw din sabihin mo, nangako ang Diyos, babalik siya. Kaya babalikan ako ng Panginoon. Nangako ang Diyos na napapagalingin ako. Nangako ang Diyos na magliligtas siya. Nangako ang Diyos na i-bless niya ang buhay ko. Recall the promises of God. Have faith in God. Everybody say amen. Amen. Sapagkat ang nagsisilakad sa pananampalataya ay pagpapalain. We walk by faith and not by sight. Hindi makakagawa ang Diyos, mga kapatid, kung tayo ay nasa gitna ng pag-aalinlangan. Kahit hindi maniwala ang iba, mga kapatid, maniwala ka. Everybody say amen. Because wholehearted means following God despite of disappointments. He was disappointed, si Caleb. Pag sinabing disappointment, mga kapatid, ito yung mga bagay na ba na ina-expect mo pero hindi nangyayari. Ay, disappointed ako ngayong araw na ito, Pastor. Bakit? Hindi nangyari, ina-expect ko eh. That is disappointments, mga kapatid. What you are expecting is not happening. What you expect to see, hindi mo nakita. What you expect to hear, hindi mo narinig. What you expect to feel, hindi mo naramdaman. Naku, ibig sabihin, mga kapatid, disappointments everyday happens, mga kapatid. Pagpasok mo sa eskwelahan, di ba? Di ba? Bagong-baga, mga classmate ko siguro matatalino kasi section 1 kami. Pagdating mo, disappointed ka. Bakit? Wag na, baka may matis. Sa simbahan din. Nadi-disappoint tayo. Bakit? Kasi akala natin lahat mga tao dito are banal. Lingunin mo yung katabi mo. Diba? Pinagpala ng Diyos yan. It's all because of the grace of God. Hindi yan banal. Again, tingnan mo ulit. Baka makalimutan mo. Sa likod, sa harapan. Pag may kayo nakitang kapatiran na nagkamali, huwag nyo silang i-quote. Hindi sila banal na banal. Maging ang pastor, wag niyo i-quote, mga kapatid, na, naku, si pastor siguro, sila, close sila ni Lord, ganun. Ganun kami ni Lord. Hindi po, mga kapatid. We all have flaws. But pleasing God, listen to this. Maganda ito bago ako magtapos. Pleasing God doesn't just happen in the area of belief alone. In my readings, mga kapatid, na-realize ko ito. Tama nga po. Pleasing the Lord, ang gusto mong kabigyan ng Panginoon ng kaluguran ay hindi lamang ito tumutukoy sa pananampalataya. Alam niyo kung ano ang ibang requirements? It requires special attention to
to the practical areas. Ano yung practical areas na yon? Number 1, ugali natin tungkol sa buhay na ito. Ano ba ang tingin mo sa buhay na ito? The way how you look at your life right now will reflect whether you can please God or not. Tingnan niyo yung lifestyle ninyo, mga kapatid. Sige nga, let's be honest. Ang ating bang lifestyle ay makapagbibigay sa Diyos ng kaluguran? Ng kaluguran? Ikaw makapagsasabi niyan, hindi ako. So it does not only about your belief. It's about the practicality of life. How do you respond to life? How do you define your life? How do you respond to others? Paano ka makipagkapwa-tao? Paano mo tanggapin yung mga irritation, disappointment sa buhay, discouragement? Paano ka mag-react? That's also included in the practical sense or practical areas of pleasing God. Sa simbahan ka lang magsasabi ng praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tapos pag mayroon kang nairita ka sa isang tao, mumurahin mo. Look at that. Hello, nakikita ba kayo mga kapatid? We are talking about pleasing God. It's not about faith alone. Ano ngayon kung oneness ka? Ano ngayon kung nakatanggap ka ng banal na Espiritu Santo? Pag mayroon ka namang hindi kasundo, nagmumura ka. What's the sense of that? Anong pakialam ko kung mataas ka tumalon sa simbahan at magpuri at malakas kang umawit sa Panginoon? Pero in the practical sense, hindi natin napapantayan. Pleasing God is not just about belief. It's about the practical areas of our life. The willingness to live with the disappointments. The resistance to the sinful desires. Paano ka ba mag-resist sa sinful desires? Nagre-resist ka ba o tinatanggap mo and then later on, justify mo na lang. Iba nga dyan, nagkakamali. Okay lang. Gagawin mo yung kasalanan, sasabihin mo, yung iba nga dyan, ako mas matindi pa eh. Gina-justify mo later on. Pero pagdating sa simbahan, gusto mo, Lord, I love you, I please you, Lord. Lord, I give you my life. Lord, I serve you wholeheartedly. Yung sabi ni Kristo, ang bibig nila, na pinampupuri, yun din ang pinanlalait sa tao. Sabi ng Lord, parang sinasabi ng Lord, hey, you want to please me? Don't just focus in the Bible. Focus also in your life, the practical areas of your life. Everybody say amen. What we want to do is, huwag masayang yung ating pong paglilingkod. Hindi ito ritual na papunta sa simbahan, uupo, tatayo, magpupuri, uuwi, mga manunungayaw. Gagawa ng kasalanan, babalik na naman sa linggo naman, magsisisi na naman. This is not the life that God wants us to have. Ang gusto ng Panginoon, yung klase ng quality of life. Quality of Christian life. Quality, mga kapatid, ang hinahanap ng Diyos. Kung ikaw hindi ka totoo sa Panginoon o sa sarili mo, how can you be true with God? Amen? If you entertain temptations, entertain desires, sinful desires and everything, paano ka magiging wholehearted sa Panginoon? Yung kalahati na ng puso mo, binigay mo na sa iba. Binigay mo na sa trabaho, binigay mo na sa kalayawan, binigay mo sa marami mong justification sa buhay. Tapos pagdating mo ng linggo, ibibigay mo kay Lord. Hindi mo maibibigay sa Diyos ang bagay na wala sa iyo. Ulitin ko, hindi mo kayang ibigay sa Diyos ang bagay na wala sa iyo. Anong meron ka ngayon? Yun ang kaya mong ibigay sa Diyos. Paano kung naibigay mo na sa iba? Alalahanin mo, mga worries mo, mga troubles mo, mahal mo sa buhay, and everything. Ang dami mong priorities. Tapos pagdating ng linggo, sasabihin mo, Lord, I love you. Pero pag may hinihingi ang Panginoon sa iyo, hindi mo maibigay. Alam mo kung bakit? Kasi nauna mo nang ibigay sa iba. Bakit di natin baguhin, mga kapatid? Let's have this paradigm shift. No? Ba't hindi mo natin ibigay muna ang lahat sa Diyos? Katulad ni Caleb, mga kapatid. He wants to bless God by his whole life, wholeheartedly. Hindi lang simpleng pagsunod ang ginawa niya, kundi lubusang pagsunod. Listen to me, brethren. Sa gitna ng discouragement niya, sa gitna ng kahirapan niya, sa gitna ng maraming gawa ng kaaway sa buhay niya, sa gitna na maaari ng marami ng pananakot sa kanya, sumunod pa rin siya sa Diyos.
inilaan niya ang buhay niya sa pagsunod sa Diyos. Alam niyo ba, after 85 years, na-realize ni Caleb na ang tagal niya na palang naglilingkod sa Panginoon. And then, exactly 85 years, doon niya na-realize, nakita niya, yung pangako ng Diyos ay nangyari na sa buhay niya. Sabi niya, Joshua, naalala mo, nasa harap tayo ni Moses. Ang sabi ni Moses sa akin, bibigyan ka ng Diyos ng pamana, bibigyan ka ng Diyos ng bahagi dahil sa iyong katapatan. Kaya sabi niya kay Joshua, Joshua, ibigay mo sa akin ang Hebron. Sapagkat yan ang pangako ni Moses na sinabi ng Diyos sa kanya dahil ako'y naglingkod sa Diyos ng taos puso paglilingkod. Alam niyo mga kapatid, you can claim your blessing right now. Maaaring wala pa kayong 85 years old. Pero ito lang, makinig kayo sa akin. Hugutin nyo ngayong araw na ito. Pagtayo nyo ngayong araw na ito, panalangin kayo. Hugutin nyo ito. Ano yon? Yung faithfulness mo sa Diyos. Alam ko may ginawa ka something in the Lord na ibinigay mo ang lahat sa Kanya. Pwede mo bang hugutin yun ngayon? At sabihin mo, Lord, I serve you wholeheartedly. I give you my heart. I give you my soul. I give you everything. Lord, pwede bang I can use this faithfulness to claim the blessings that you promised to me. Tatanggapin ko, Panginoon, ang pinangako mong pagpapala gamit ang aking katapatan. It's easy to say to the Lord and to claim something if we remain faithful and following God. Ang buhay natin ay lubos nating ialay sa Panginoon. Mga kapatid, my question today before I end is, if God is looking for a person who will wholeheartedly serve Him. Naghahanap ang Diyos ng lubusang susunod sa Kanya. My question today, brethren, is, ikaw ba yun? Ikaw ba yun? O maghahanap pa ang Diyos ng iba? And I want you to offer your wholehearted worship to the Lord today. Claim your blessings. Claim it. Hindi mahirap angkinin sa Diyos ang pagpapala kung alam mong may puhunan kang katapatan. Minsan isang araw, maari mga kapatid, nakalimutan mo na. Pero isinugal mo mga kapatid ang kahihiyan at sasabihin ng marami. At nagpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Maaaring nakalimutan mo na yun yung panahon na kung saan inaaya kang mamasyal ng mga kaibigan mo, maaaring ikaw ay tinutukso ng maraming tao, o maaaring yung sirkumstansya ng buhay mo ay pumipigil sa iyong magsimba. Pero nung araw na yon, hindi mo pinakinggan yung sirkumstansya mo. Nung araw na yon, kinalimutan mo yung sasabihin ng ibang tao. At ang ginawa mo ay nagdumali kang magpunta sa simbahan. Nagpuri ka, sumamba ka. Inialay mo sa Diyos ang iyong buhay. Without you knowing what will happen after. Maybe nakalimutan mo na yun. Maaring nakalimutan mo na yun. But God, hallelujah, is taking you seriously. He is so serious with you and with me. Alam ng Diyos ang iyong nakaraan. Alam ng Diyos ang iyong ginawa. Alam ng Diyos ang iyong katapatan. Why don't you claim back? Lord, just like what Caleb did, I am claiming your promise using my faithfulness. I faithfully serve you, Lord. I wholeheartedly worship you and give you my life. And Lord, today I want, Lord, to receive the answer to all my prayers, Jesus. Why don't you stand up today and claim the blessing?
Maybe the Lord is talking to us in a gentle way, brethren. Maybe the Lord is so gentle today to receive the blessings. Why don't you raise your hands, brethren? Taas natin ang ating mga kamay. Now, I want you to utter your prayers. I want you to recall back your faithfulness to God. Hindi ito, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, upang ipaalala sa Diyos lang na tayo ay tapat. No, it's not. Alam ng Diyos ang buhay natin. This is something that I want you to learn. When Caleb claimed his blessings, when Caleb told Joshua, give me that hill, give me that mountain, that is because the basis of Caleb is his faithfulness with God. We can do the same, brethren. Ang tagal mo nang nananampalataya, ang tagal mo nang sumusunod sa Panginoon. Now it's up to you right now. Hallelujah. It's high time to recall them all and receive your blessings in return. Come on, I want you to lift up your hands. Hallelujah. And recall to the Lord your faithfulness. Lord, I've been serving you for many years, Lord. I want, hallelujah, Jesus, Lord God, hallelujah, your blessings to come into my life today. Come on, church, hallelujah. I thank you, Jesus, for receiving my promises, Lord. I thank you, Jesus, for receiving my promises. Hallelujah. In Jesus' name, I thank you, Jesus. I receive it in the name of the Lord. I receive it in the name of Jesus. Why don't you receive, hallelujah, your mountains today? Come on, receive your blessings to the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Marami sa atin, mga kapatid, we live in wonder. Inalis na tayo ng Panginoon sa land of Egypt. And we're enjoying in the presence of the Lord. Just like Caleb, mga kapatid. But sometimes you forget to go back and claim the promises of God. Kaya in every time you feel discouraged, mga kapatid, disappointed ka, nangihina ka, go back to the promises of God. Claim it. Hindi magagalit si Lord kung ibabalik mo sa Kanya yung sinabi niya. You always take the Lord according to His word. Balikan mo siya. Lord, you promised me this thing, di ba? Lord, you promised me this kind of life, di ba? Lord, I'm claiming it back, Lord. I serve you naman, Lord, with wholeheartedly. I serve you with my whole integrity, commitment, and sincerity. Lord, I am claiming it now. You know, you just need to live by the presence or by the promises of God. Huwag kayong ma-discourage, mga kapatid. And every time na tayo dumadaan sa mga pagsubok, ang bawat pagsubok may kakambal na pagpapala. Baligtarin nyo. Ang bawat pagpapala din may kakambal na pagsubok. Kaya wag lang puro isipin natin, pag may hirap, may ginhawa rin. Minsan pag nandun na tayo sa ginhawa, nakakalimutan natin, may hirap ulit. Kaya baligtarin nyo yun. Kapag may hirap, may ginhawa. At pag may ginhawa din, may hirap. Para hindi tayo na nadidisappoint sa buhay. Akala ko ba, puro blessing na lang pag nag-born again ako. Akala ko ba, lahat tanggap ko, mapayapa ang buhay pag born again ako. Hindi po ganon, mga kapatid. Because the life is a mixture of trouble. While you are still on earth, you have troubles. But Jesus said, I have overcome the world. Napagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat, mga kapatid. Kaya sa Kanya tayo magtitiwala. Susundin natin yung sinasabi niya dahil napagtagumpayan niya na eh. Susunod tayo sa Kanyang yapak, mga kapatid. Amen po ba? Are you blessed today?
Tanongin mo yung katabi mo, blessed ka ba today?